Grabe, kawawa. Tingnan nyo yung inaabot. Ito na po ang naging resulta ng biyahe natin kagabi sa Bulacan. Grabe yung mga putik. Umabot pa sa rim yung putik. Side na to. Hanggang sa top box, yung talsik ng mga putik. And swing arm sa makina. Yun, may nakabara pa doon na putik. Kaya pala kagabi, lumalagutok na yung kadena. Kasi sa sobrang kapal, pumasok na dito. Ayan oh. So bubuksan natin to mamaya. Tapos naalis ko na rin yung battery at na-i-charge. Nakasaksak pa ngayon. Ito. Ayan, nag-charge naman siya. Pero nakalagay is 13.5 lang. Dapat yan kapag nagcha-charge mga nasa 14.2 hanggang 14.5. Hayaan lang natin yan maghapon. Kasi kung deads man yung battery, dahil smart charger to, kaya niyang buhayin dapat. Ngayon, ang tanong, kung sakaling ma-full charge yung battery, maho-hold niya ba yung charge? Kasi kung hindi, kung halimbawa na full charge siya tapos nag-discarga lang siya ulit, ibig sabihin palitin na talaga. Pero kung sakaling ma-hold niya yung charge, ibig sabihin may susurvive pa natin yung battery natin. Kasi ang brand pala nito Extreme. Sa Honda ko to nabili eh. Hindi siya genuine, hindi siya Yuasa or Yusan. Yusan pala yung stock. Extreme, alam ko yan yung brand ni Manny Pacquiao pagdating sa mga motorcycle battery. So wala pa siyang 2 years na lobat. Although lagi naman kasi ako push start, halos hindi ako nagki-kickstart kay Timmy. Tapos bihira lang din naman siya maibiyahe ng sobrang layo. Although in fairness naman sa battery na to, sa almost 2 years niya, ngayon pa lang naman siya na lobat. At ngayon ko lang din siya i-charge dito sa ating smart na battery charger. Pero magkakaalaman mamaya kung maayos pa o kailangan na talagang palitan. Sakto namang umulan kasi maghuhugas din talaga tayo kay Timmy para matanggal yung mga putik-putik. At least kahit pa paano lumambot ulit yung mga putik niya. Hugas time. Grabe, kawawa. Tingnan nyo yung inaabot. Kaya kahapon lumalagutok yung kadena eh. Grabe putik yan. Yun. Kaya pala may bato naipit dun, kaya lumalagutok kagabi. Walang jo. Buti walang nasira. Siguro kinayod na lang ng kadena yung bato, kaya medyo naduro at nakaikot siya. Pero pag nagkataon, yari talaga. Dapat dito pressure washer, kaso wala naman tayong pressure washer. Sa kabilang side okay lang
Balik na natin to, yung cover ng sprocket. Di naman kailangan sobrang pagkalinis-linisin kasi madudumihan lang din naman yan ulit. Ang importante nawala na yung malalaking tipak ng putik sa loob. Kasi delicates, makakasira sa sprocket, makakasira sa kadena. Grabe yung nangyari na yun. Kaya pala lumalagotok kasi merong nakaipit na bato na dinurog na ng ng kadena mismo. Buti na lang kahit paano nakaikot pa siya at naiuwi pa natin. Bulacan pa tayo galing nun, grabe. The rest ng mga putik tatabuin na natin. Medyo madali na lang to. Makalipas ang isang oras, ayan, nag 14.5 volt na siya. Ibig sabihin maayos na yung charging niya. Tapos kung mapapansin nyo dito sa bar, 2 bars na siya. So hahayaan lang natin to mag-charge ng mag-charge ng siguro buong maghapon o ilang oras pa, habang tayo tuloy lang sa mga task natin ngayong araw. Pero sa lagay niya ngayon mukhang promising, mukhang may susurvive pa natin tong battery na to. Laking bagay talaga kapag meron nito. Pagkatapos ng mga 3 oras, tumigil na siya sa pag-charge. Full bar na rin siya. So tatanggalin na natin to. Pero hahayaan lang natin yan na mag-rest ng ilang oras bago natin isalpak ulit kay Timmy. Tapos gagamit tayo ng tester para ma-check natin yung actual na voltahe niya. Pag ngayon natin yan chinek, natural lalabas full charge kasi kaka-charge lang So bigyan natin siya ng mga ilang oras para mag-rest, para masigurado na naho-hold niya yung charge. Meron tayong tester dyan mamaya, itetest natin. Moment of truth sa battery natin kung na-hold niya yung charge. So lagay natin to sa voltage. Yan. Kasi hinayaan na natin siya ng ilang oras 12.94. Ayan, kita nyo ba? Sorry may hirap ay may stand pala to Aba, di ko alam yun 12.94. So far looking good. Mukhang na-hold niya naman yung charge. Siguro talagang na-discarga lang siya. Pero kabit na muna natin kay Timmy. Inakyat ko muna dito si Timmy. Tapos sinandal ko na lang muna sa roll up. Kasi hindi pwedeng mabasa itong mga to Umuulan kasi. Moment of truth. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, Wala. ever, ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, no, no. Meron pa din. Maandar siya kapag kinikik pero wala siyang power. Ayan lolo. So hingi na tayo ng second opinion sa mga mekaniko talaga. Update kay Timmy. So kanina may nakita akong isang fuse na nasira. Medyo nasunog siya. Tapos nung chinek ko pa ulit yung fuse box mismo putol. Ito 12 puts. Kaya pala yun siguro yung nagkakos nun. So ito siya.
napalitan na natin ng bago. Although 20 ampere lang tong naisalpak natin kasi wala tayong stock. Ang ano kasi talaga niya is 25 ampere. So papalitan na lang natin pag nagka-stock tayo. Pero ito pala yung nagiging cost nun. Hindi ko alam kung anong fuse to. Dito siya. Hindi mo kasi tayo mekaniko. Pero at least nakita natin kung saan yung diferensya. At ngayon, okay na. Ayan. Malakas na ulit yung ating auxiliary light. Normal na ulit. Ayan, pag high beam. Kasi nung nakaraan nag-ride tayo kagabi, ang hina na talaga ng auxiliary light natin na halos wala na. So dito pala siya sa fuse ng, malamang fuse to ng battery kasi itong mga to, ano ba to? Sa busina yata to at sa mini driving light dun sa auxiliary light natin. Pero ito yung nagkakos nun. So diba? Muli po mga kaibigan, napatunayan natin na ang pag-DIY minsan ay nakakatulong. At least makakatipid ka kaysa kung pina-check mo yun sa mekaniko, mapapagastos ka pa. Pero depende pa rin kasi minsan lakasan lang din ng loob yan. Kasi paano kung imbis na maayos, lalo mo pang masira. So, pero sa case natin, nagawan naman natin ng paraan. So hindi pa talaga lobat yung battery natin. Goods lang siya, bumibitaw lang tong fuse kasi nga putol. Pero at least nalaman natin na kapag may ganong klaseng aberya, check ang fuse. Na hindi ko ginawa kagabi. Bukod sa wala rin naman akong dalang tools. Di ba anak? Kain ka na doon? Okay, so goods na si Timmy. Kita-kits ulit sa susunod na aberya, biyahe. Ride safe. Peace.